Good morning, tara basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 08 October 2023. Happy birthday muna sa lahat ng may birthday today. And always be in good health. God bless. Tinulungan ni Ziba si David. Nandito na tayo sa 2 Samuel chapter 16. Basa. 2 Samuel chapter 16 verse 1, si David ay pababa na noon sa bundok ng sa di kalayo ay nakasalubong niya si Ziba, ang alipin ni Mephibosheth. Ito'y may akay na 2 asno na may kagang 200 pirasong tinapay, 100 kumpol ng pasas, 100 buwig ng sariwang prutas at 1 sisidlang balat ng puno ng alak. Verse 2, anong gagawin mo sa mga yan, Ziba? Tanong ng hari. Sumagot si Ziba, ang 2 asno ay para sa kiyan ng inyong pamilya, ang tinapay at ubas ay pagkain ng inyong mga alipin, at ang alak po na may para sa sinumang manghihina sa ilang. 2 Samuel chapter 16 verse 3, saan naroon ang anak ng iyong Panginoong si Saul? Tanong ng hari. Nasa Jerusalem po, tugon ni Ziba, sapagkat ang paniwala ko niya ay ibibigay na sa kanya ang kaharian ng kanyang ama. Verse 4, sinabi ng hari, Ziba, ang lahat ng ari-arian ni Mephibosheth ay magiging iyo. Sumagot si Ziba, pag-utusan po ninyo ang inyong lingkod, maging karapat-dapat sana ako sa inyong pagtitiwala. Nilait ni Simei si David. Verse 5, nang papalapit na sa Bahurim, si Haring David, isang kamag-anak ni Saul, ang lumabas sa lansangan na nagmumura. Ito'y si Simei na anak ni Gera. Verse 6, pinagbabato niya si David at ang mga tauhan nito kahit napapaligiran ang hari ng kanyang mga bantay at kawal. Verse 7, ganito ang kanyang ismisigaw. Lumayas ka, mamamatay tao, kriminal. Verse 8, naghiganti na sa iyo si Yahweh dahil sa pagpatay sa sambahayan ni Saul at pag-agaw sa kanyang trono, ibinigay na kay Absalom ang kanyang kaharian, tapos na ang maliligayang araw mo, isa kang mamamatay tao. Verse 9, sinabi ni Abisai, mahal na hari, bakit papayag kayong lapastanganin ng hampas lupang ito? Ipahintulot po ninyong tagpasin ko ang kanyang ulo. Verse 10, ngunit sinabi ng hari kay Abisai at sa kapatid nitong si Joab, huwag kayong makialam kung iniutos ni Yahweh kay Simei na sumpain ako, sinong may karapatang sumaway sa kanya. Verse 11, sinabi ni David kay Abisai at sa lahat niyang lingkod, kung ang anak ko mismo ay nagtatangka sa aking buhay, hindi nga katakataka ang ginagawa ni Benjaminitang ito, hayaan ninyo siyang magmura at sumpain ako, inutusan siya ni Yahweh na gawin ito. Verse 12, baka naman kahabagan ako ni Yahweh sa kalagayang ito at pagpalain ako sa halip na sumpain. Verse 13, patuloy sa paglakad sina David at ang kanyang mga tauhan, samantalang sa gilid ng burol sa tapat nila'y sumasabay si Simei. Hindi ito tumitigil ng panlalait, pambabato at pagsasabi ng alikabok sa dakong kinaroroonan nila sa kapatagan. Verse 14, pagkatapos dumating ang hari at ang kanyang mga kasamahan, napagod sa may ilog Jordan at nagpahinga muna sila roon. Pumasok si Absalom sa Jerusalem. 2 Samuel chapter 16 verse 15, hindi nagtagal pumasok na sa Jerusalem si Absalom kasama ang lahat ng Israelita, pati si Ahitophel. Verse 16, nagmakita si Absalom at ang kaibigan ni David na si Kusai, sumigaw ito, mabuhay ang hari, mabuhay ang hari. Verse 17, ito ba ang pagpapakita mo ng katapatan sa kaibigan mo si David? Tanong ni Absalom. Bakit hindi ka sumama sa iyong kaibigan? Verse 18, sumagot si Kusai, hindi po ako sumama sa kanya sapagkat ang nais kong paglingkuran ay ang haring pinili ni Yahweh ng mga tao at ng bansang Israel. Ito si Kusai guys, inutusan to ni David na bumalik dito sa parang spy ba? Okay. Verse 18, sumagot si Kusai, hindi po ako sumama sa kanya sapagkat ang nais kong paglingkuran ay ang haring pinili ni Yahweh ng mga tao at ng bansang Israel. Verse 19, hindi ba
Marapat na paglingkuran ko ang anak ng aking Panginoon, paglilingkuran ko po kayo tulad ng paglilingkod ko sa inyong ama. Verse 20, tinawag ni Absalom si Ahithophel at humingi ng payo rito. Ano ba ang mabuting gawin natin? Ano ba ang mabuting gawin natin? Guys, pakisabayan ako ng basa para sabay-sabay tayo matuto dito. Verse 21, ganito ang gawin mo, wika ni Ahithophel. Sipingan mo ang mga asawang lingkod ng iyong ama na iniwan niya sa palasyo. Sa ganoon, mababalita sa Israel na talagang kinakalaban mo ang iyong ama at lalong lalakas ang loob ng mga kumakampi sa iyo. Verse 22, kaya't kanilang ipinagtayo si Absalom ng tolda sa itaas ng palasyo upang makita ng buong Israel ang pagsiping niya sa mga asawang lingkod ng kanyang ama. Verse 23, noong panahong iyon, ang mga payo ni Ahithophel ay itinuturing na salita ng Diyos, maging sina David at Absalom ay sumusunod sa kanyang mga payo. 2 Samuel chapter 17. Nalinlang ni Kusay si Absalom. 2 Samuel chapter 17 verse 1. Okay, ulit. 2 Samuel chapter 17 verse 1. Sinabi ni Ahithophel kay Absalom, papiliin mo ako ng 12,000 tauhan at ngayon ding gabi hahabulin namin si David. Verse 2, sasalakayin ko siya. Habang pagod pa siya at nanghihina, malilito siya at tiyak na magtatakbuhan ang kanyang mga tauhan. Ang hari lamang ang aking papatayin. Verse 3, ibabalik ko sa iyo ang lahat ng kanyang mga tauhan gaya ng isang babaeng ikakasal sa naghihintay niyang mapapangasawa. Iisang tao lamang ang nais mong mamatay, kaya't ang iba ay hindi masasaktan. Verse 4, nagustuhan ni Absalom at ng pinuno ng Israel ang payo ni Ahithophel. Verse 5, ngunit sinabi ni Absalom, tanungin din natin si Kusay na arkita kung ano ang kanyang maipapayo tungkol sa bagay na ito. Verse 6, pagdating ni Kusay, sinabi ni Absalom ang payo ni Ahithophel. Tinanong niya si Kusay, susundin ba natin si Ahithophel at kung hindi, ano ang masasabi mo? Verse 7, sinabi na naman ni Kusay kay Absalom, sa ngayon ang balak ni Ahithophel ay hindi mabuting sundin. Verse 8, hindi mo ba alam na ang mga tauhan na ang iyong amay mga sanay na mandirigma, mababangis silang tulad ng inahing osong inagawa ng anak. Sa talino ng iyong amay, hindi iyon matutulog na kasama ng kanyang mga tauhan. Verse 9, malalamang siya ngayon nagtatago sa isang hukay o sa ibang lugar. At kung sa anumang pagsalakay ay malagasan ka ng mga tauhan, tiyak na ang sinumang makabalita ay ganito ang sasabihin. Natalo ang mga tauhan ni Absalom. Verse 10, matapang at may pusong leon ay matatakot din sapagkat alam ng buong Israel na magiting na mandirigma ang iyong ama at hindi aatras sa labanan ang mga tauhan niya. Verse 11, ganito ang payo ko. Hintayin mo munang ang mga Israelita mula sa Dan hanggang Berseba ay matipong lahat na sindami ng buhangin sa tabing dagat. Pagkatapos, ikaw mismo ang manguna sa pakikipaglaban. Verse 12, hahabulin natin ang kaaway saan man siya magsuot. Sasalakayin natin siya na parang hamog na pumapatak sa lupa at wala isa man. Sa kanilang sambahayan at mga tauhan ang matitirang buhay. Verse 13, kung siya umatras na sa isang lungsod, ating iguguho ang lungsod na iyon at itatambak sa bangin upang wala ni kapirasong bato na matira roon. Verse 14, pagkarinig niyon, sinabi ni Absalom at ng buong Israel, mas maganda ang payo ni Kusay na arkita kaysa payo ni Ahithophel. Nagpasya si Yahweh na huwag masunod ang mabuting payo ni Ahithophel upang mapahamak si Absalom. 2 Samuel chapter 17 verse nakatakas si David. 2 Samuel chapter 17 verse 15, pagkatapos sinabi ni Kusay sa dalawang paring sina Zadok at Abiatar ang payo ni Ahithophel kay Absalom at matatandang pinuno. Matapos ipagtapat ang lahat, verse 16, sinabi niya, babalaan ninyo agad si David
na huwag matutulog ngayong gabi sa may bati sa ilang patawarin siya sa ibayo ng Jordan bago mahuli ang lahat, baka mapahamak siya at ang mga kasama niya. Verse 17, para walang makakita sa kanila, sina Jonathan at Ahimaas ay hindi na pumasok ng lungsod, doon na lamang sila naghintay sa Enrogel. Ang anumang balita para kay David ay dinadala sa kanila ng isang aliping babae. Verse 18, ngunit may binatilyo pa lamang. Talagang ganun sa war, guys. Talagang mayroong, hindi mo maiwasan yung mga spy. So, yan talaga, nilagay yan ni David para maging spy nila. Okay, ulitin natin. 2 Samuel chapter 17. Para walang makakita sa kanila, sina Jonathan at Ahimaas ay hindi na pumasok ng lungsod, doon na lamang sila naghintay sa Enrogel. Ang anumang balita para kay David ay dinadala sa kanila ng isang aliping babae. Verse 18, ngunit may binatilyo pa lang nakakita sa kanila at ito ang nagsumbong kay Absalom. Nang malaman nila ito, umalis agad ang dalawa at nagtago sa Bahurim. Lumusong sila sa balon sa loob ng bakuran ng isang taga roon. Verse 19, tinakpan agad ng asawa nito ang balon at kinalata ng trigo ang ibabaw niyon upang hindi paginalaang may nagtatago roon. Verse 20, dumating ang mga alipin ni Absalom at nagtanong sa babae, saan naroon sina Ahimaas at Jonathan? Tumawid na sila sa ilog, tugon ng babae. Ginalugad nila ang lugar na iyon, ngunit walang nakita, kaya't nagbalik na sila sa Jerusalem. Verse 21, pagkaalis ng mga tauhan, umahon sa balon ang dalawa, nagpunta agad sila kay David at ipinagtapat ang masamang pinabalak ni Ahithophel. Pagkatapos sinabi nila, tumawid kayo agad ng ilog. Verse 22, tumawid nga si David at ang buo niyang pangkat at nang magmamadaling araw wala isa mang naiwan sa kabila ng Jordan. Verse 23, nang malaman ni Ahithophel na hindi sinunod ang kanyang payo, umuwi agad siyang sakay ng asno. Matapos mag-iwan ng huling habilin sa mga kasambahay, siya'y nagbigti. Inilibing siya sa puntod ng kanyang ama. Dumating si David sa Mahanaim. 2 Samuel chapter 17 verse 24, nasa Mahanaim si David nang tumawid sa Jordan sina Absalom at mga kasamang Israelita. Verse 25, sa halip na si Joab, si Amasa ang ginawa ni Absalom na pinuno ng buong hukbo. Si Amasa ay anak kay Abigail ni Itra, isang lalaki Ismaelita. Akala ko si Abigail is kay King David din ito. Bakit par-pari pangalan nila? Okay, ulitin natin. Sa verse 25, 2 Samuel chapter 17 verse 25, sa halip na si Joab, si Amasa ang ginawa ni Absalom na pinuno ng buong hukbo. Si Amasa ay anak kay Abigail ni Itra, isang lalaking Ismaelita. Si Abigail naman ay anak ni Nahas, kapatid ni Zereas na ina ni Joab. Verse 26, ang mga Israelita at si Absalom ay nagkampo sa Gilead. Verse 27, pagdating sa Mahanaim, si David ay sinalubong ni Sobi, anak ni Nahas, na Amonitang taga-Raba. Kasama ni Sobi, si Makir, anak ni Amiel, na taga Ludibar, at si Barzillai, isang Gileaditang taga Rogelim. Verse 28, may dala silang mga banig, kumot, mangkok at banga. May dala rin silang trigo, sibada, harina, mga botel na sinangag, gulayin. Verse 29, pulot, pukyutan, keso at mga tupa. Ipinagkaloob nila ito kina David at mga kasama nito upang may makain sila, sapagkat alam nilang ang mga ito'y pagod na pagod at nagdanas ng matinding gutom at uhaw sa ilang. Bukas na itong chapter 18, guys. 2 Samuel chapter 18. Bye everyone. God bless.